Good evening mga ante. Morning. Morning. O nga, kagising ko lang eh. Ay, actually hindi kagigising. Nagising ako alas 2. So, dami ko lang ginawa. Singapore disqualified dapat. Bakit GG? Bakit ba i-disqualified si Philcom Singapore? Yes. Good morning. Good morning. Kenneth, hello. Kai, hello. Reaction mo sa Miss Intercontinental. Actually, hindi ko siya napanood. Hindi ko siya natapos. Yung first part na panood ko. Pero, yung mga padulo-dulo na hindi. Yung tawagan ng semis, nagtaka lang ako na El Tucuyo si Puerto Rico. Pero yung placement ni Philippines, okay na din. Anyways, magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin ngayon sa ating live stream. Quick kwentuhan, chikahan sa lahat ng mga ganaps. Kung may mga questions kayo dyan, yan. Sabihin nyo na dyan. Ayan, kanina pag-usapan natin yung Miss Intercontinental dahil nga kagabi or kaninang madaling araw, nag-fourth runner-up ang ating pambato na si, anong pangalan niya? Hendel Vanderfield. Basta siya yun. Nag-fourth runner-up siya and ako wala naman akong question dun sa placement niya kasi hindi ko rin naman nasubaybayan yung pageant. Pero yung representative natin, laban ng hulma niya. Palaban siya. At one point nga, akala na rin ng karamihan na siya yung mananalo. Siya yung magiging title holder. But yeah, okay rin naman yung placement niya. Kasi yung Intercontinental galan din naman siya sa atin. Ayan. Sabi ni Gigi, dapat daw i-disqualified si Philcom Singapore sa Miss World Philippines pageant. Kasi nga, ayan, sabi ni Gigi, pinorse lang daw siya sa Filipino community Singapore. Paid siya. Kaya siguro kung na-notice nyo, ganun yung galawan niya, medyo hindi prepared. So, ayun ang sabi ni Gigi, wala akong alam sa whole story. Pero, it is what it is. Kung nandun na siya. Christine De La Cruz, hello. Long time no see. Yes, pero nag-live ako last week. Carl, di ba bukas i-reveal ang Miss Universe Philippines Taguig? Hindi ko alam. He's Jordani. Bukas ba? At sa tingin nyo ba sikat siya? Parang feeling ko sikat po. Kung sino man siya. Pero hindi ako sure kung bukas i-reveal. Pay daw si Philcom Singapore. Okay, first lang. Sabi ni Gigi. Sabi ni Sander, deserve ba ni Rasha yung Miss Intercontinental? Hindi ko naman kasi nasubaybayan yung Miss Intercontinental. As in, hindi ko siya nasubaybayan from day one. Kung Rasha yung pinanalo nila, bahala sila doon. Okay. Sabi ni Iam Tolentino, hindi deserve ni Rasha. Mas deserve ni Cuba. Wow, natapos nyo. Sabi ni Gigi, pero confident na siya sa TikTok video niya. Like, magsalita. Hayaan mo na, Gigi. Problema na nila yun. Kung pinilit siya o hindi siya pinilit, problema na nila yun. Eh, nasa sa kanya naman yun. Kung binayaran siya, problema na nila yun. Ando na siya eh. At walang kawawa kasi pumayag din siya. Kung totoo man yan. Okay. So, yun kahapon or kagabi, yun nga, nagsabay. Miss World Philippines Charity Gala Night. Parang considered na rin yung isang segment nila na top model as the preliminary competition ng Miss World Philippines. Late na rin siya natapos sa Okada. And then after no, nangyari na din yung Miss Intercontinental. So, dalawang pageants ang nasubaybayan. Sa Gala Night, actually kagabi sa Gala Night, diba, after nun, in-announce yung mga nanalo dun sa mga segment ng Miss World Philippines. For example, preliminary swimsuit, nag-announce ng top 9. Sa top 9, may listahan ako dito. Sa top 9, Philcom New York, Rizal Province, Philcom UK, Ifugao, Davao, Zamboanga City, Quezon City, Manila, and Iligan City.
So sa 9 na yun, parang very unusual lang na pumasok si Zamboanga City tsaka si Iligan City. Kasi the rest na mga pumasok, mga pinag-uusapang names na, di ba? Pero yun, yung dalawa unusual siya. So yung mga fast track na ito, malaking tulong din sa candidacy mo para sakaling ka makoronahan kasi nga fast track, di ba? Ito yung nagde-determine talaga para umusad yung babae. So, ayun yung preliminary swimsuit competition na yun. Tapos may mga Dances of the Philippines pa yung introduction nila, yung sumayaw-sayaw sila. Nag-top 8 doon si Davao Region, si Quezon City, si Philcom UK, si Rizal Province, si Ifugao, si Zamboanga City, si Manila, at si Negros Island Region. So, ayun, si Zamboanga City at si Negros Island Region talagang pumapasok siya no, sa listahan kasama ng mga matutunog na pangalan. No, so, ayun yung top 8. Miss Charity, may 4 na Miss Charity. Si Davao Region ulit, si Philcom UK, si Ifugao, at si Iligan City. Ayun, lumalaban din si Iligan, no? Talagang pumapasok siya. Siya yung top 4 sa Miss Charity. And then, Top Model Challenge, ito yung pinakamahalaga for me. Top Model Challenge. Gusto din pumapasok dito. Kahit sa Miss World International Pageant din, di ba? Sila yung talagang madalas umaakyat talaga sa pwesto. So, Top Model Challenge, yun nga, si Davao, nandun din, Iligan, Philcom New York, Manila, Rizal Province, Philcom UK, Quezon City, Ifugao, Pampanga. So, sila din. So, sila din, no? Top 9. Tapos, Beauty with a Purpose. Ito rin, mahalaga din to. Kasama ka ng top model, tsaka Beauty with a Purpose, ano din to, mahalaga. Beauty with a Purpose, top 11 candidates. Davao Region, Philcom New York, Philcom UK, Ifugao, Iligan, hindi naman sa Iligan, no, lumalaban din, no? Bukidnon, Negros Island Region, Oriental Mindoro, Quezon City, Quezon Province, Zamboanga Peninsula. Ayan. So, sila yung with a Beauty with a Purpose. Head-to-head challenge, top 2 Ifugao at Pampanga. Mahalaga din to. Kasama nila sa top 8 si Davao Region, si Manila, si Naga, si Quezon City, si Rizal Province, at si Zamboanga City. So, yun yung mga fast track challenge. Again, top model challenge, Beauty with a Purpose, head-to-head challenge, charity, Dances of the Philippines, preliminary swimsuit. Yeah. Yun yung mga mahalaga. So, from there, dun sa mga binanggit nating mga provinces or candidates, madedetermine mo na kung sino yung mga uusad. Na-determine nyo na, no? Alam nyo na kung sino yung mga frontrunner. Hindi, alam niyo yung mga frontrunner tsaka alam niyo kung sino yung malalakas based dun sa mga nabanggit nating pangalan dun sa fast track. So, ang hindi nawawala doon sa listahan, ang walang palya, si Ifugao, tsaka si Davao Region. Meaning to say, ang naglalaban talaga ng head-to-head, neck-to-neck sa Miss World Philippines, si Davao Region, tsaka si Ifugao. Silang dalawa talaga. The rest of the girls, naglalaban-laban na lang sila sa mga crowns na ipamimigay. Ilan ba yung pamimigay na crowns? Miss Global, tama ba? Miss Global, Miss Universal Woman, Tourism International, tsaka si Tourism Queen of the Year International. So, yun. The rest of the girls, naglalaban na lang sila sa 4 na crowns na yun. Kaya naman, kahapon, yung in-announce yung mga fast track winners na yan, parang mabilis mo na agad ma-determine or mabilis agad natin na pagtanto na ang Miss World Philippines 2026 ay battle between Ifugao and Davao Region. Ngayon kung hindi mag-a-align sa kanila ang February 3, ang pwedeng sumilat sa corona nila baka si Pampanga. Why si Pampanga? Kasi si Pampanga na yung kawangis nilang dalawa eh. Sila yung magkakahalere eh. Pampanga, Ifugao, tsaka si Pampanga, Ifugao, tsaka si Davao. Sila yung magkakahalere. Pero yung mukhang yung crown talaga for February 3 for the Miss World Philippines is Davao. Between Davao lang and Ifugao. Kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Doon lang ako nagbasa sa nakikita natin kung sino yung laman ng social media at kung sino yung laman ng mga fast track winners plus kung sino yung mga nanalo ng mga sponsor awards kagabi. Yun. So, anong thoughts nyo dyan? Sabi ni Kay, how's Gigi sa'yo ng Pampanga? Tinatanong mo ba si Gigi, Kay?
Pero sa akin si Pampanga, yun nga, sabi ko nga kanina, kung hindi makukuha ng dalawa ni Davao tsaka ni Ifugao, yung corona sa February 3, baka si Pampanga. Pero mas kampante ko doon sa Ifugao and Davao region. Yes po. Ayan, yes. The rest of the girls, yung iba mga frontrunners, Rizal, si Loreno Jimba, si Philcom UK, si Margaret Romano, si Philcom New York, um, Marisa Delgado, si Ann de Mesa ng Manila, sino pa? Naglalaban-laban na lang sila sa apat na koronang ipamimigay pa. Yes. Sino pa? Bukod dun sa 4, 5, 6, 7. Lorraine Ojimba, Marisa Delgado, Margaret Romano, Ann de Mesa, si Zamboanga City, tsaka si Iligan City. Mukhang papasok pa sila sa semis based sa fast track challenges nila. Fast track challenges stint nila. So, ayun, mukhang pangitan na rin naman ang mananalo. Tsaka alam nyo naman ang ALB pageant circle. Pag nakuha na natin yan, kung sino yung, alam nyo, yung mga mukhang maglalaban-laban. Pagdating sa dulo, sila rin yan. Wala tayong mintas dyan. Pagdating sa ALB pageant circle. Sabi ni Archer, may tanong si Archer kanina eh. Kumusta? Thoughts on MWPH parang snooze fest season. Anong ibig mo sabihin sa snooze fest season? Nakakaantok? Nakakaantok ba? Actually, kung gano'n ang gusto mong sabihin, oo. Ito ba sabi ba si Archer? Hindi nakakaganda sa dami ng minor crowds ang Miss World Philippines. Actually, yun din yung issue ng karamihan. Kasi nga, 'di ba? Kaya nga daw humiwalay ang Miss World Philippines dun sa dati nilang pageant, dati nilang local pageant kasi nga gusto mag-solo. Yung alam mo yun, gusto mag-solo ng Miss World Philippines. Tapos simula na nalipat nga siya sa bakura ng ALV. Yun nga, dumami yung corona. Hanggang sa kahapon nga nakumpirma, 4 na yung kasamang corona sa Miss World Philippines. So yun yung hindi gusto ng iba. Ayan, sabi rin ni Archer, hindi daw nakakaganda sa dami ng minor crowds. Actually, sa akin din, oo. Gusto ko rin kasi sana nag-focus sila sa Miss World Philippines. Pero wala eh. Ayun yung rules nila dun eh. Kaya, yun. Pero siguro, inisip din ng ALB Pageant Circle para maraming tsansa yung girls. Alam mo yun, parang hindi lang isa yung mga koronahan. So, hindi madami masasayang. So, yun din siguro yung inisip para maraming mananalo. More chances of winning ba, diba? Pero yun nga, nakakamiss din yung, alam nyo, yung isa lang yung winner, tapos may first, second, third, fourth, yun. During Cory Quirino's time, ng Miss World Philippines, ganun siya eh. Pero yung 2017, nung nalipat na nga sa ALB Pageant Circle, yun nga, marami ng corona. At sa mga nalilito kung ano yung corona, yun nga, again, Global, Universal Woman, tsaka din dalawang tourism crown. Ma-explain natin yung dalawang tourism crown. Archer, yan, nabagot daw si Archer. Nabagot ka. Yung tipong pinapanood mo siya, may ginagawa ka pa on the other side. What can you say about sa advocacy ni Davao Region? Sakto lang. Pero yun nga, currently ang top 2 ko, Davao Region and Ifugao. Kasi, ayun, pangita sila naman yung naglalaban eh. Head to head sila eh. Tiara Holex, hello! Guys, Miss World Philippines muna ha, yung topic natin. Sabi ni Era, every start ng national pageant ng ALB, lagi may pa-Tourism International World eh. Every start ng national pageant ni ALB. Akala ko sasabihin mo, Era, laging may may pa-speech. Pero yun nga, yung tourism title, kung hindi ako nagkakamali, binigay nila yan 2021 or 2022. Basta si Justin Felizarte yung una nilang binigyan ng tourism title.
Tapos 2023, inulit nila sa Miss Grand Philippines yung si Herlin Budol na 2024, Bianca Tapia. And then, Michelle Arceo 2025. And then, ngayon ulit, 2026. Pero magkakaibang tourism title yon. Parehas sa tourism title lang yung kay Justin Felizarta tsaka yung kay Michelle Arceo, yung tourism world. Yung kay Herlin Budol tsaka yung kay Bianca Tapia, yung tourism na consolation na tourism crown. And then, ito ngayon, Tourism International tsaka Tourism Queen of the Year International. Ano daw mangyayari kay Andrea Endicio? Wala na, void na. Wala na siguro. Kasi ito nga, bagong franchise, diba, nasa ALB na. So, walay na. John Mark, kailan po ang Miss World Philippines? February 3, Tuesday. Siguro mag-abang na lang kayo ng alas 8, alas 9, kasi alam nyo naman ang ALB Pageant Circle, madalas silang late. So yeah, abang na lang kayo ng mga 8, 9, 7. Kayo na bahala. So yun lang naman, wala nang next na ganap sa Miss World Philippines kasi nga ang susunod na nun, yung finale na. Mismong finals. Pero ngayon, for sure makikita dyan sa mga ranking. Pag may mga ranking kayo makikita mga topics. So maglalaban lang dyan between number 1 and number 2. It's Ifugao and Davao Region. Okay, ano naman mga tanong nyo dyan sa Miss World Philippines muna? Pero kung wala na kayong tanong sa Miss Universe Philippines, edi punta na tayo sa Miss Universe Philippines 2026. When po Miss Universe Philippines 2026, sabi ni Zian, edi yung usual na date ng Miss Universe Philippines, kailan ba siya ginaganap? So, mga month na May, kasi wala pa naman specific na date. Month na May, pero ang presentation mangyayari siya second week or third week ng February. So, it's very, very soon. Travel TikTok, ano ba sasabi mo kay Bacolod? Actually, hindi ko kilala. Nalilito ko sa mga Negros girls. Kung may Negros Oriental, Negros Island, Bacolod. Nalilito ko sa kanila kasi hindi ko pa naman sila chinecheck. Sino naman ang inaabangan nyo ngayon sa Miss Universe Philippines? Di mo mukhang siya ngayon tanong ni Travel TikTok, Takdoban pala. Ano ba talaga? So, sino naman ang bet nyo sa Miss Universe Philippines? Sino naman yung mga inaabangan nyo? Currently, sino ba? Currently, yung mga pinag-uusapan pa rin ng mga girls, sila pa din. At kahit may dumagdag pa din ng mga girls na pinapakilala, mag-stick pa rin ako dun sa girl na for me as of now, number 1 pa rin for me. Alison Hetland. Stick pa rin ako kay Alison Hetland. Kahit sino pa ipakilala ngayon, mukhang wala pang tatalo kay Alison Hetland. Pero pag pinakilala na yung ibang mga heavy names and heavy names, veterans or comebackers, baka maiba na yung ating ranking. Pero sino ba yung mga confirm pa lang natin ngayon sa tingin natin manlalaban? Yeah, Alison Hetland, Adela Marshall, Marian Arellano, Imelda Schweighardt, si Ashley Subihano. Yun lang. Yun pa lang so far. Kayo ba? May iba ba kayo nilulook forward? Sino pa to? May isa pa. Yung galing Miss Earth pala. Kasi hirap kasi i-pronounce ng pangalan eh. Wait lang search ko lang yung name. Kasi ganun yung mga pangalan nila. Dapat nag-i-screen name sila eh. Para madali nating Yung taga Negros. Yung galing Miss Earth. Dapat gumagamit sila ng screen name para madali natatandaan ng mga tao. Basta yun na yun. Hindi ko tuloy maisali kasi hindi ko alam pangalan. Basta yung taga Negros na galing Miss Earth. Si Shalom ba? Ano na siya? Confirmed na siya yung isasabak
naglabas na ba ng confirmation na okay, our Miss Universe Philippines Kineso, or nagkapirmahan na ba sila doon? Kasi parang wala pa naman atang announcement na official siya. Pero yon, so far, yun pa lang yung stand out sa akin. Siya lang pangalan ng Dirty Girl. Wait lang search ko nga. Yung galing Miss Earth, Dirty Girl. Yung galing Miss, yung kabatch ni Imelda Schweighardt. Miss Earth 2016. Miss Earth Philippines 2016, sorry. Wait lang Miss Earth Philippines. 2016. Ayun, Fatima. Yung taga-nego, Fatima Alsoid. Alsod. Ano ba? Alsod. Fatima Alsod. Save ko nga yung pangalan nito. Fatima Alsod. O, di ba ako din yung sumagot ng sarili kong tanong? Oo, Fatima. Basta negro siya. Kuya Carl, bukas ba ipapakita yung MU page Taguig? Bukas na daw. May nag-comment dito kanina. Bukas na daw. Pero wala akong idea. Kasi, wala akong idea kasi unang-una hindi naman ako invited. Pangalawa, wala rin naman akong pake. Kung sino yung makita natin bukas sa Taguig, okay. Kasi di ba yung uso ngayon yung sobrang hype ba sa social media. Tapos, pag nalaman na natin, ay, okay, ganun. Kaya, makita-kita na lang tayo sa finals kung may ibubugay yung girl. Sa finals talaga. Magkita ko na lang tayo sa start, sa press presentation kung may ibubugay yung girl. Ganyan. Sabi ni John Mark, gusto ko manalay si Eliana. Tuloy ba yung Puerto Rico? Wala na nga ng Puerto Rico, John Mark eh. Hindi ka ba nakaka-move on sa Puerto Rico, John Mark? So kayo, sino bang inaabangan nyo? Sabi ni Dirty Girl, overhype. Tapos eme naman pala. Diba? Ayan, kunyari, ayan nga, ang dami nagko-comment. Bukas na yung Taguig. Diba? Tapos ayun, abangan nyo. Yan, abang. Ngayon, excited yung iba. Tapos bukas, ay, okay. Kaya, sumali na lang kayo yung ganun. At isa pa rin talaga, sabi ni Ahas. 2026 na Ahas. Eto, si Dirty Girl naman nasa, na siya, All-Stars na. Sige, punta na tayo sa All-Stars. Kaya sabi ni Dirty Girl, Miss Gay na daw ang All-Stars. Wala kang magagawa. Dirty Girl, wala kang magagawa. Pero actually, nga, no, kasi karamihan ng mga entries ngayon sa MJ All-Stars, mga transistors natin, no? Well, kung ganyan ang opinion mo, Dirty Girl, yeah, totoo naman din kasi. Totoo yun, abangan ng reveal, ganito, ganyan, kasi ka-excite. Okay, sabi ni Kenneth, kay Pampanga MUPH. Ayan, nasa MUPH si Kenneth. Ivan Iliana naman daw. Wala kang Iliana kasi. Walang Iliana. Wala. Pero ang sure, si Bea Milan, si Stacy, tsaka si Bella. Charot. Yung mga mukha sure. Sino ang MUPH ng Sorsogon? Sabi ni Lay. Hindi ko din alam. Kasi nga, ito na naman na tayo. Dami nyo na naman mga binabagit na pangalan. So pag pinakilala na, yun na yun. Dirty Girl, paano naman sasali mga bigadan sa MJ Stars? Di ba kung sinakop nga? Dirty Girl, Iliana at Nicole Borromeo. Abang-abang na lang tayo. Ivan M lang, hindi pa. Hindi pa sure yung Stacy. Nababasa ko lang. Ayan, si Dirty Girl Nicole Borromeo pa rin daw siya. Abangan natin yung mga Cebu girls kasi parang weeks from now, i-announce na din yan. Baguio, Save with Baguio, Cebu girls. Yeah. Pero yung bukas yung mukhang i-announce, bukas mukhang kabang-abang. Kailan pang Reyna Hispano-Americana?
By April ata ito. Oo, by April ata. Or, tama ba? Oo, by April ata. Last year, ang naunang international pageant, Reina Hispano-Americana, at nabuhay ng manuhan si Dia Matay kasi January naganap yun. Tapos buhay na mano, si Dia Matay nanalo ng crown. Tapos kagabi, yung buhay na manong pageant, Intercon. And then, nag-fourth runner-up naman si Hendelfin. Ano ulit pangalan niya? Search nga ulit natin. Miss Intercon 2026. Wala, iba lumabas. Wait lang. Miss Intercontinental Philippines 2026. Christina Van Helfin pala. Hendelfin, sino yun? Ayun, Christina Van Helfin. Yun, fourth runner-up siya. So, buena mano na rin naman. Buenas na din kasi kahit pa paano, please, meant pa rin naman yun, fourth runner-up. Kaya, carry na. This Feb ba, Era? O, ayan, sabi ni Era this February. Sayang din nag-Miss World Philippines si Nicole. Mukhang sure winner sana siya doon. Baka kasi hindi rin yun pangarap niya. Kasi di ba iba-iba naman tayo. Kunyari ako, gusto ko mag-Miss Grand. Ba't naman ako nasali sa ibang pageant? Ang ultimate wish ko nga, Miss Grand, di ba? So baka kanya-kanya talaga siya. Kung ano yung bet mo talagang corona, na bet mo labanan, baka yun talaga. Nangyayari lang na nare-redirect talaga yung girls kasi nga minsan sumasali sila sa isang national pageant na maraming corona, tas dun siya na-appoint. Kaya nare-redirect talaga yung iba. Sasali ba si Roberta Mundong? Hindi po. Ayan, sabi na Ivan, hinaantay niya daw si Stacy. Sige. Antayin natin. Yan, Ivan. I think sila, ito, sabi naman ni Lay, I think sa Iliana ang ilalagay ng MUPH Sorsogon. Ang daming post ng Sorsogon kay Iliana. Naniniwala ka pa ba dyan, Lay? Yung una, yung may in-announce sa Pampanga, ang sabi si Iliana ang Pampanga. Diba? Sabi, mag-a-appoint ang Pampanga. Sabi si Iliana, hindi ang daming naglabas sa mga comment, Iliana Pampanga, puro Iliana Pampanga. Ending si Hetland. Ngayon naman may lumabas na chika Sorsogon. Naniniwala pa ba kayo sa mga ganyan? Antayin nyo na lang. At si Iliana, tiga Laguna, ilang taon niya binuhat ang Sinuloan Laguna. Tapos bilang tumambling pa Pampanga. Tapos tumambling sa Sorsogon. So saan ba talaga? Magkakambak pa ba si Angelica Lopez? Sayang din yun. Kakambak pa ba si Angelica Lopez? Hindi ko alam. Tsaka kung magkakambak siya, saan siya magkakambak? Nasali mo ba ulit sa Taylor De Luna sa MUPH? Malay ko. Malay ko sa kanila. Antayin mo na lang. John Mark. So yeah, ano pa mga questions nyo dyan? Tapos na tayo sa Miss World Philippines, Miss Universe Philippines, tsaka sa MGI All-Stars. So, yung MGI All-Stars hanggang ngayon hindi pa complete. But yung latest na Philippine delegate for the MGI All-Stars, siya yung pangatlong Philippine delegate, si Kaylin Trajano. Si Kaylin Trajano ang official entry. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang official entry ng ALB Pageant Circle for the Miss Grand International Philippines All-Stars. Kasi yung dalawang Philippine delegate, parang ano sila individual. Ang tawag doon, yung parang independent. Yun, parang independent sila. Tapos bigla daw naglabasan ng mga veterans. Maglalabasan sila mga last week before the press presentation. Normally, ganoon naman Kapan. Mas bet pa nga si Fuchsia, sabi ni Dorothy Girl. Pero syempre, pag nakompleto na yung sa MGI All-Stars, pag nakompleto na yung yung Filipina delegate sa MGI All-Stars, tapos nag-start na yung pageant, syempre, support din naman tayo kasi hodang hindi natin gusto or hindi nyo gusto or bet nyo yung contestants.
support pa din kasi nga Philippine sash ang suot. Um, Eto, may nabasa ako. Maria Isabela Galleria na lang daw, sabi ni Lay. Alam ko, ang mga sentimiento nyo, matagal na rin ito nirarally ng karamihan ng mga pageant fans. Si Isabela Galleria, ang tagal na din. Simula nung last tent niya, 2019 pa. Or, ano ba, 2020 kasi nag-back out siya sa MUPH 2020. So, 6 years na nirarally ng mga pageant fans. Ako kung wala talaga, wala talaga. Kasi ang dami na rin naman mga naglabasan ngayon eh. Hanapin nyo pa ba yung ano, wala na kayong makita? Hanapin nyo pa ba yung hindi nagpaparamdam? O dito na kayo sa bago. Pag wala, wala. Bakit po hindi nasundan si Megan Yang? Aba, malay ko. Sa akin tinatanong ni John Mark, bakit daw hindi nasundan si Megan Yang? Malay ko at pakiko. Charot. Pero yun nga, siguro kaya mahirap sundan si Megan Yang kasi nga, ang namimili nga ng winner, di ba? Si Mama Mo Julia. Eh, hindi niya feel yung mga sumunod na Philippine delegates eh. Di mahirap talaga sundan. Sana si Valerie ng MWPH, sabi ni Sab. Yan, bet ni Sab si Valerie. Sabi ni Ivan sa Alexi Brooks, sabi fan of Alexi pero hindi ko siya nakikita sa Miss Universe. Hindi ka rin daw niya nakikita, Ivan. Charot. Pero saan mo nakikita si Alexi? Ivan. Saan mo siya nakikita, Ivan? Sheena, what can you say about Kaitlyn Trajano? Iilan lang din naman sila ng mga Philippine delegates na, yun nga, di ba, confirmed. Fuchsia Ravena, yung pangalawa yung Brazilian, tapos yung pangatlo si Kaitlyn. So, ilan lang naman din sila as of now. 3 pa lang sila. So, for me, syempre, mas may napatunayan kasi Fuchsia kaya sinasabi ng lahat. Mas malakas si Fuchsia. 2 silang trans doon, mas paboran nakakarami kay Fuchsia. Kasi si Fuchsia yung yung talagang Miss International Queen nakakorona. So ang akin lang, let's give chance kay Kaitlyn kasi nababasa ko nga nito maraming bash. Maraming negatives na comments pag yun nga sa mga post ni Kaitlyn. Pero yun nga, sabi nga natin, let's give chance kay Kaitlyn kasi si Kaitlyn ay lumaban na rin naman sa international pageant, yun nga, Universal Woman, na nag-qualified nga sa kanya para mag-MGI All-Star. So, yeah, let's give chance and tingnan natin kasi malay nyo siya pa pala yung makoronahan, di ba? PH ang re-represent niya, yes. PH 90, kasi last Universal Woman, siya yung Arabiana. Ano siya? Miss Universal Woman Arabia. Ngayon, Philippines na siya. Sino may representative bang siniluan? Wala. Guys, yung mga representation ng mga lugar, hindi siya yung taon-taon na. Kasi akala nung iba, lalo na yung mga bagong pageant fans, kunyari, Siniluan Laguna, akala nila taon-taon may Siniluan Laguna. So, naghahanap sila, kagaya ni Shino. Pero kasi, itong mga ganito, kung hindi naman din nag-renew, hindi nagpirmahan ng contract, wala ring franchise. Wala din mangyayari, di ba? Kumbaga hindi siya forced. Parang Ana Lacrini lang. Parang ganun na nga, Maharut. Alison Hetland can clutch sa MUPH like my crown kaya siya makakuha. Depende kung ano yung magiging laban niya kasi it's too early pa para mag-predict kay as of now, nakikita natin siya, kahit ako, want to beat siya. Kasi wala pa rin naman yung ibang mga heavy names, frontrunners, veterans, comebackers na pinapakilala. So sila pa lang din. Siya yung want to beat. Para siyang si Eloy sa last time. Not until lumabas yung Mythical 5, nagsabong-sabong na yung Mythical 5. Pero siguro nga, pag umusad na tayo sa competition, then doon natin ma-determine kung kaya niyang kumuha ng crown.
Sabi ni Ivan, si Katrina Legado, nakikita ko na talaga siya sa Supra. Sana, hoping, kasi ako gusto ko din. Kuya, ano sabi mo sa Miss Iloilo 2026 winner? Wala, kasi hindi naman siya yung confirmed na Miss Universe Philippines. Bella Fortagig, kaya marami nagsasabi, Marami nagsasabi, may mga nababasa din ako na baka siya yung magtatagig na soon, ipapakilala na rin, baka tomorrow, abangan natin. Kyla, alter ako. Sabi ni Kyla, alter po ba kayo? Alter ako, Kyla. Ronel, final hot pick sa Miss World Philippines. Yes, final hot picks. Nung start tayo ng live, nabanggit ko na rin yung aking final hot pick. So, nagbase lang ako ng aking final hot picks sa nangyari kahapon sa Gala Night / preliminary competition ng Miss World Philippines. And kagabi, pinakilala na nila doon or ni-name drop na rin nila yung mga finalists dun sa mga fast track challenge. So maraming mga challenges, fast track, yun na nga yung mga top model, head to head. Ulitin natin. Tingnan ko lang yung listahan ko. Yun na nga, preliminary swimsuit, Dance of the Philippines, yung charity, Kineso, top model challenge, Beauty with a Purpose, head to head challenge, yung dalawang mahalagang segment ng fast track. So, binasa ko lang din doon yung aking mga ranking. So, sino ba yung hindi nawala dun sa mga challenges na yun, di ba? Si Ifugao tsaka si Davao. Si Ifugao tsaka si Davao. Ulitin ko, si Ifugao tsaka si Davao. Beauty with a Purpose, yeah, mayroon top 11. Si Ifugao, si Davao, kaya ang Miss World Philippines ko between Davao or Ifugao. Between Davao or Ifugao lang siya. Between Davao or Ifugao lang siya. The rest of the girls naglalaban-laban lang sa mga second tier crowns. Sabi ni Mario, any thoughts daw kay Iligan City? Actually, nagulat ako kay Iligan City kasi consistent siya dun sa listahan ng mga fast track challenges. Kaya, papasok na siya sa semis. Papasok na siya. Sabi ni Sab, si Marisa Delgado may makukuhang crown ba? Mukhang meron. Basically sa prototype ni Marisa, may makukuha at makukuha siya. Tsaka iilan na rin lang sila dun eh. Iilan na lang din sila. May 4 na corona pa na natitira. Kasi I mean, isang corona, Miss World Philippines, may 4 na corona pang ibibigay. Yung 4 na corona ang ibibigay na yan, ang naglalaban-laban na lang dun sila Rizal, si Andamesa, si Philcom UK, si Philcom New York, or si Iligan, pwede pa nalang ipasok. Quezon City, ilan-ilan na lang din sila dun eh. Kaya mukhang may makuha siya. Yung ibang girls kasi, wala sila sa listahan ng mga fast track challenges eh. Malaking points yung mapasali ka sa fast track challenges, doon lang naman din yun eh. Doon lang iikot yun eh. Ngayon kung hindi ikaw yung pinag-uusapan ng girls, walang cloud sa'yo, tapos hindi ka pa pumasok dun sa mga fast track challenges, wala na tayong inaantay. How about Lorraine? Makakuha yan. Makakuha yan ng isang corona. It's either tourism, kahit ano, makakuha yan. Tsaka consistent din siya sa mga fast track challenges. Pampanga. Si Pampanga kasi mukhang pang Miss World Philippines lang siya eh. Kung hindi na siya makakapag Miss World Philippines, kung hindi na niya makukuha yung mismong Miss World Philippines, runner-up na yung susunod. Hindi mo na siya makitang mailalagay pa sa ibang mga second tier crowns. Hindi na. Mukhang ang mga second tier crowns na kay ano lang talaga eh. New York, UK, Rizal, Manila. Yun, yung 4 na yun. Tama. At hindi ako nagkakamali sa ALB kabisado akong ALB pageant circle. Yung pag sinabi ko sila talaga yung corona. Ewan ko lang ngayong 2026, baka ano na. Baka hindi na magkatotoo.
Sa Miss World po, ang Oriental Mindoro pa ay nalalaman din. Ano ang masasabi nyo? Sucks lang. Yung Ifugao kaya mananalo, actually hindi pa ako sure eh. Hindi pa nga ako gumagawa ng top 1 ko kasi nga, hindi ko alam kay Ifugao tsaka kay Davao. Hindi ko alam kasi ito nga, ang sabi ko pagbabatayan ko na lang yung mga nanalo ng Fast Track Challenge. Eh yung dalawa, yung Ifugao at Davao, nandun sa listahan. Walang palya. Nandun silang dalawa. Tapos may isa pa akong tiebreaker, yung mga bet ng sponsors. Eh, ang karamihan nanalo ng sponsor awards kagabi, si Davao. Tapos, yun nga, the machinery, the maquinaria, the pondo, malaki ang fans, marami. Magaling yung team ni Davao. Yun nga, sabi ni Chippy, total package. Kaya nga baka siya yung number 1 ko eh. Lang kasi sa akin kay Valerie, kung bakit may na number 1 si Valerie? Kasi si Valerie yung mukhang pulido sa stage. Yung pulido siya sa stage, pulido. Although magkasing height sila, si Valerie tsaka si Davao magkasing height sila. Pares lang naman sila ng presensya. Pero mas pulido si Val, mas polish siya sa stage. Pero yung overall nila, mukhang si Davao talaga eh. Kaya maglalabas ako ng top picks, yan i-content ko na lang. Pero nag-iisip ako kung Davao or si Valerie. Pero it's between Valerie lang yan or Davao. Maganda ba ang BWAP ni Davao? Oo, maganda yung BWAP niya kasi hindi siya masasama sa top 11 ng BWAP. Kung hindi maganda yung BWAP niya. Top 11 sila eh. I-announce yung winner nito sa February 3. Kung sino yung mananalo ng Beauty with a Purpose Award. So yung top 11, Davao Region, Philcom New York, Philcom UK, Ifugao, Quezon City, Quezon Province, Zamboanga Peninsula, Negros Island, Iligan, Bukidnon. Di ba sila din? Yung mga nasa, mga una kong binanggit sila doon, yung mga malalakas din. Di ba? Top Model Challenge, nandun din si Davao, nandun din si Ifugao. Yun lang naman ang mahalagang fast track eh. Top Model, tsaka Beauty with a Purpose. Bray, hello Bray. How about Sultan Kudarat? Hindi ko alam, hindi ko na siya masabi. Hindi ko na alam kung paano ko isisiksik siya. Maganda siya. Lumalaban naman sa stage. May malakas din ang presensya kasi may clout ka, diba? Pero yun, nagbe-base lang kasi ko dun sa mga fast track challenges kineso eh. Kasi nga based dun sa mga fast track challenges kineso, mukhang yun na rin yun. Bray, wala ako kagabi hindi ko rin talaga ay na priority. Mag-farewell book ba lahat ng Miss Philippines? Miss Philippines saan, Ivan? Ano pinag-uusapan natin? Ivan, lagi ka nawawala. Charos. 2 AM na kami umuwi. Late. Nanonood ako ng live kagabi, Bray. Late na nga natapos. Kaya nga sabi ko, pumunta rin ako. Late na din. New York will be Miss World. Sabi ni Jester. Ito sabi ni Brian, it's between Ifugao and Davao. Yan si Brian na nandun siya kahapon sa live. Kasi kaya, Brian, kanina ko pa rin sinasabi dito sa live. Sabi ko, Ifugao between Davao lang yan. Ifugao, Davao, Ifugao, Davao. Ayan, si Brian, nandun siya sa kahapon, nasa live siya. Rin siya, Ifugao and Davao. Pero Brian, hindi ko pa alam ang number 1 ko, pero gagawa pa lang ako ng topics ko. Hindi ko pa alam kung sino kay Davao at Ifugao. Yes, Brian, ayan yung kanina ko pang pinupunto. Ayan, sabi ni Brian, lahat ng segment pasok sila. Yan yung kanina ko pang pinupunto. Pasok sila sa lahat ng segment, kaya imposibleng hindi sila yung sila yung head-to-head kasi pasok sila sa lahat ng segment. Kaya imposibleng hindi sila yung mag-Miss World. It's either dalawa lang, isa lang dyan sa dalawang yan. Kasi pumasok sila sa lahat ng segment. Kaya wala na tayong pag-aawayan. Wala na tayong pag-aawayan dyan sa Davao at Ifugao. The rest of the girls, naglalaban na lang yan sa mga second tier crowns. Wala na yung ibang pangalan na pwedeng Ay, Brian, tama ka, Pampanga. Yan din ang ko.
Ayan, pares kami ni Brian. Kung hindi gagalingan ng dalawa, kung hindi mag-a-align sa kanila, si Pampanga yung susulot ng corona. Ngayon, kung hindi si Pampanga yung mga Miss World Philippines, runner-up lang yan. First runner-up, second runner-up. Kaya kailangan niyang makuha ang momentum sa February 3. Kailangan masulot niya yung corona. Kasi kung hindi, mag-runner-up lang siya. What about Miss Manila? Second, third crowns. Manila, Quezon City, Philcom UK, Philcom New York. Sila dyan yung mga second, third crowns. Brian, agree ako kay Iligan sa Dark Horse kasi maraming segment ng pinasok na Iligan. Yes, Iligan. Pero parang mukhang hanggang runner-up post. Mukhang hanggang runner-up position if Iligan. But let's see. Manila, NY, UK nasa top 10. Top 10 lang ni Brian si New York and UK. Nalalakasan ako sa kanila eh. Although si Marisa Delgado si New York medyo medyo na nawawali or nawali talaga. Buti nga may nahuwa pa siyang isang segment eh. Pero baka bigyan ng corona, tingnan natin. NY fading, correct. Sabi ni Iva, naglo-look forward talaga ako kay Val kasi pulido and swak na siya sa stage. Sabi ni Brian, UK, anong issue? Pero nagulat ako kay UK kasi nga may mga segment din siyang pinasok. Mas marami siyang segment na pinasok kaysa kay New York. Yung una, hindi ko siya nilalagay sa listahan sa UK. Pero yung mga last ko, nilagay ko siya sa listahan. Yung sabi ko, baka kaya itong umariba. Alam mo, prototype ng Miss World bukod sa mala Indian Beauty? Actually, wala. Basta bet ka ng owner, ikaw na yon. Wala. Ako hindi na ako naniniwala sa prototype ng Miss World. Kasi maliit ka, matangkad ka. Basta mabetan ka lang ng owner, makuha mo lang yung niya. Yung pulso niya. Ayun. Or business, ganyan. Business as usual. Fave ka dapat ni Madam Julia Merly. Correct, Bri. Ano pinagkaiba ng prototype sa Miss World at Miss International? Wala. Zyron, wag ka na mag-shave. Ang kate kasi pag hindi nagsha-shave, makate pag kumapal na yan ang kate. Mahirap i-predict ang Miss World, sabi ni Sab, to be honest. Mahirap nga talaga. Yung mismong Miss World na yung kay Julia na Pero itong Miss World Philippines, madali lang siya. Pero yung kay Julia, mahirap. Basta, yun lang. Bet ka lang niya. Nakapanghinayang na si Katarina Rodriguez. Sucks lang. O siya, babalik ulit ako bukas. Sabado na bukas. Sabado weekend. Maglalabas din ako ng topics. Iko-content ko na lang siya. Abangan nyo na lang kung sino yung number 1 ko. Kung si Davao ba or si Ifugao. Davao or Ifugao. Sinong bet nyo? Davao or Ifugao? Press 1 if Davao. Press 2 if Ifugao. Yan yung boss. Yan yung boss. Ifugao. Ayan na. Bukas na lang tayo magkikita-kita. Ayan, sabi ni Kenya, number 1, Davao. Si Sab, 1 and 2. Yung issue ni Sampan at MMD, hindi ko nasasagutin kasi ayoko namang maging bias. Kasi di ba hindi naman sure. Yung hati-hati ang opinion kung totoo ba yung sinasabi ng driver, kung sino yung sinasabi ng totoo. Tayo na lang natin kung ano yung totoo. The truth will set us free. Sabi ni Brian QC in Rizal Province, waiting to be crowned pag nag-perform or nag-show. Talaga siya yung feeling mo, Brian, na kung hindi mag-a-align kay Davao at Ifugao, si QC or si Rizal ang magkokoron, ang kukuha. Bukod kay Pampanga. Kasi ako, Pampanga na talaga eh. Buong buo na yung loob ko na kung hindi magpe-perform talaga, kung hindi saswertehin yung dalawa, mukhang si Pampanga. Talaga si Lorraine Ajimba yung nakikita mo. Pero sure ako, si Lorraine Ajimba mabibigyan niya ng second, third rounds. Yes. Kundi man siya sa MU Pilsen, dalawa.
O siya, magkita-kita na lang ulit tayo bukas. Maraming salamat. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.